Tayo muna po yung magsitayo para sa pambungad nating panalangin bago po natin i-introduce ang ating napakapalad natin sa ating speaker for the day. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po sa pagkakataong ito na sa kabila ng marami naming gawain, kami po'y nagkaroon ng panahon, binigyan mo kami ng panahon para magnilay, pagnilayan ang muli mong pagsilang sa aming mga puso, sa aming mga pamilya at sa aming parokya ng La Anunciata. Tamang-tama po bilang paghahanda namin ng 40 taon na pagkakatatag ng parokyang ito at bilang paghahanda namin sa iyong muling pagsilang. Bagamat kami may ibang mga preparasyon, may kaunti ng ilaw sa labas, may kaunti ng dekorasyon ng simbahan, ito'y parte ng paghahanda. Pero ang pinakamagandang paghahanda namin ay kami ay nakapagkumpisal, kami nakahingi ng tawad sa kasalanang nagawa. At gayon din po ay bilang para mapagyaman ang aming buhay espiritualidad, ang aming pong kapatid kaibigan ay pinaunlakan ng aming paanyaya na siyang magbahagi sa araw na ito. Kaya naway patuloy siyang basbasan at pagpalain, naway siya'y lukuban ng banal na spirito, nang sa gayon po, Panginoon, ay gamitin niyo siyang instrumento para kayo ang mangusap sa bawat isa sa amin. Kami po'y naniniwala, kami nananalig ng aming kapatid kaibigan ay gagawin yung instrumento para maipahayag ang mabuting balita at makapagbahagi sa bawat isa. Amin din pong itinataas ang lahat ng dadalo ng recollection na ito, Paris Advent Recollection. Ganyan din po ang sumusubaybay sa aming Facebook account na hindi man sila makarating physically, at least virtually, sila nakikisa sa amin. Ang lahat po ng ito ay samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. San Jose Marelo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po. Hello po. Magandang umaga po. So ngayon po, atin pong ipapakilala ang ating speaker. Siya po ay former gangster turned missionary. Former candidate for kick-out. Now candidate for PhD in the University of the Philippines, Diliman. Master in Public Administration or NCPAG, UP Diliman. Professor, Religion, Faith and Values, and Personal Development, and SACT or SACT. Certified Transformative Coach, CMA International. Author of the life-changing book, Balance is Power. Head Coach, Radical Training Program, LOG Family. Feast Builder, Valle Verde, LOG Ortigas District. Country Builder, South Asia, covering Singapore, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. A father of Rob, second year and UP student, and Riz, grade 9 and Caloocan Science High School, and the husband of Sister Joy. Let's all welcome our guest speaker for today, Brother Obet Cabrillas. Maraming salamat po, Sister. Kumusta kayo? Mabeauty naman. Tingnan nga ang katabi. Okay lang ba na yan ang katabi mo? Pag hindi kayo magkakilala, pakilala ka kasi maya-maya papakausap ko sa iyo yung katabi mo.
Yan. Ako po si Brother Obet Cabrillas. Naku, love na love ko po si Father Osorio. Kaya kayo ay blessed ng isang parish priest na mapagmahal at ginagamit ni Lord na instrumento ng pagpapagaling ng katawan, kaluluwa at spirito. Palakpakan natin si Jesus. Parang magandang simulan ang umaga ng maganda. Gusto nyo bang simulan ang umaga ng maganda? O gusto nyong simulan ang umaga ng pangit? Maganda. Palakpakan natin si Lord. Paano natin sisimulan ng umaga ng maganda? Sabi ko sa inyo, kakausapin nyo yung katabi nyo eh. Okay, ganito. Tingnan mo yung katabi mo. Mula noo hanggang baba. Baba hanggang noo. Huwag kang lalampas sa liig ha. Yan, noo hanggang baba. Tas baba, pabalik sa noo. Tas ngitian mo siya. Tapos bigyan mo ng parang 5 segundo. Tingnan mo siya. Sino? Tas pakisabi niya sa kanya yung matagal niya nang gustong marinig. Tanungin niyo ako ano yun. Maganda to, nag-uusap tayo, no? Dahil tinanong niyo ako ano yun, sabihin mo sa katabi mo kung sino ang nakakahawig niyang artista. Yan! Napakaganda ng recollection natin. Sige. Yung iba, pag nakita, Alma Moreno. Yung misis ko kasi kamukha ni Lorna Tolentino. Wow! Eh ikaw, brother, sinong kamukha? Si Bamboo. Diba? Yung iba, pag sabihin mo sa katabi mo nakakawig niyang artista, magsasabi ka agad, Tom Cruise, ganyan. Donita Rose. Yung iba, mapapansin mo, magtatagal muna. Ay, yung iba, hindi magsasabi. Ganito gagawin sa katabi, oh. Pagtatawanan. Pero okay nga lang yung tumawa. Ibig sabihin, close kayo. Merong mga ganito, pag tabi niya, pag nahirapan yung katabi mo, ikaw na magsabi kung sino talaga. Okay? Manap ng kapartner, at ito yung ating script ha. Alam mo, kamukha mo tas sabihin mo yung nakakawig na artista. Ready? Hanap ng kapartner. Get set. Go! Alam mo, kamukha mo yan! Palakpakan natin sa tamo, na-bless si Father. Na-bless si Father. Diba? Iba kasi, pag walang kamukha, ipilit mo. Masigabong palakpakan sa Panginoon. Ang sarap maglingkod sa mga artistahin na mga tao. Hindi kasalanang maging maganda. Alam nyo, may pinagkwekwentuhan kami ng kaibigan namin. May common friend kami ni Father. Pangalan si Brother Miko. Ewan ko lang kung na-share ko na kay Father. Ba't kaya ganun yung buhay? Napansin nyo? Tanungin nyo ako, ano yun? Yan, buti tinanong nyo. Kung sino yung maganda, maganda mo ka, gwapo mo ka, maganda rin ugali. Tama? Paki-like. Yung magaganda, maganda ugali. Yung pangit din ugali. Paki-like din, paki-like. Kaya tama na andito ka ngayon. Palakpakan natin si Lord. Ayan na. Okay. Si Brother Obet ay merong feast conference ngayon sa SMX pero iniwan natin yung kasi love na love ko po si Father Nelson eh. Tsaka gusto ko kayo makita. I've been hearing good things about you. Siguro yung iba dito nakangita, parang familiar sa akin yan si Brother. Pati yung suot niyang polo shirt. Mangyari po, last year ba yun? Itong taon na to, na-interview ako ni nung isang artista na si Tony Gonzaga. Ayun, at pinag-usapan namin yung aking buhay. Tama po pagkaka-introduce sa akin ng isang sister natin kanina. Totoo pong dati akong gangster, dati akong rambulista sa UP, dati akong drug addict, napreso ako isang araw. Ba't ka may hawak na mikropono ngayon? Tanungin niyo ako, bakit? Si Jesus ang katotohanan,
Si Jesus ang daan dahil sa ating Panginoon. Kaya akbayan mo yung katabi mo. Sige, sabihin mo, huwag kang tatakas. Magsasalita si Lord sa'yo. Tapos, ipag-pray nyo yung mga gustong humabol, makahabol. I-text nyo sila. Sabihin nyo, huy, okay yung speaker. Pumunta kayo. Ang ganda ng recollection to, magang-maga. Maliit yung ating screen, pero babasahin ko na lang sa inyo. Napakaganda ng ating tema, Advent Recollection. Preparation of the manger of our lives to the coming of the Lord Jesus Christ. Ang ating puso daw, ang ating buhay ay sabsaban. Sabsaban. Brother, ba't namang ginawang sabsaban yung puso ko, yung buhay ko? Tapos ang tamang tugon ay yung sinabi ni Mama Mary, Behold, I am the handmaid of the Lord. Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Yung mga matatagal ng charismatic, kagaya ko, alam niyo yung kanta ni Don Moen na, Be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Yun yung kanta na sinulat ng protestante, pero kinakanta nating mga katoliko nung para kay Maria. Kasi, sabi ni Mama Mary, anumang sinabi mo maganap nawa sa buhay ko. Kaya pag nabe-bless kayo sa sinasabi ng speaker, hindi ako yun ha, si Lord yun, dumadaloy sa pamagitan ng kawalan ng aking buhay, nabe-bless kasi sa sinasabi, dapat sabi mo, Amen. Kasi pag sinabi mo Amen, dumadalo yung pagpapala sa buhay mo. Let's see the next slide. Ano ba mga sabi dito? Yan. Pag-aralan muna natin ang kahulugan ng salitang manger. Galing nauugat ito sa French word na mangyar. Ang mga French kasi ang R nila paloob. Tayo R. Sila mangyar. Ganon. Ibig sabihin ng kumain. Tapos, sa Latin word na mandere, to chew. Kumbaga, nguyain. Kasi ang sabsaban po ay kainan ng hayop. Doon inilagak si Kristo. Sino sa inyo ang nakatikim na ng isa sa mga masarap na pagkain sa Lucban, Quezon? Ang pansit habhab. Raise your hand. Oo, meron yan sa Buddies, no? Di ba? Habhab kasi hinahabhab yung pansit. Dinidikit mo ngayon. Hindi masarap yun. Tsaka yun yung pansit na nilalagyan ng vinegar, no? Si Daddy, alam niya, hahabhabin mo. Habhab, sabsab, sabsaban. Kasi ang mga hayop, hindi gumagamit ng kutsara at tinidor. At kahit yung mga hayop galing sa China, hindi gumagamit ng chopstick. Lahat ng hayop nang hahabhab. Yun yung kain. At wala ring tumatanggap ng komunyon na may dalang kutsara. Dati, diretso sa bibig natin. Pero ngayon, kinukuha na natin para ilagay. Tanungin niyo ako, bakit? Tingnan natin yung next slide. Kasi ang ibig sabihin ng Bethlehem ay house of bread. Tahanan ng tinapay. Kaya doon inilagak si Kristo, si Jesus, sa sabsaban, sa kainan, para tayo ay may kinabang tuwing Sunday. Di ba napaganda? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya dapat lamang na ang ating katawan ay maging Bethlehem, maging sabsaban, maging kung saan ilalagak ng Diyos ang kanyang anak. Tingnan mo nga ang katabi mo. Artista ba talaga yan? O sabsaban? Sabi mo kanina, brother, artista. Ngayon naman, naging pansit habhab. Parehas. Kasi dapat tayo maging lagakan ni Kristo.
Pag nababaitan ng tao sa inyo, hindi talaga ikaw yun, kundi si Kristo na nabubuhay sa iyo. Sino sa inyo pag tinanong ko, lahat ng gustong bumait ang katabi niya, pumalakpak kay Lord? Ay! Gustong bumait ang katabi. Gusto mo bumait yung katabi mo? Gusto mo bumait yung katabi mo? Ah, mabait na ba siya dati pa? Okay. Sino sa inyo marunong mag-rap? Huh? Hindi marunong mag-rap. Nung manlabak ko sa iyo, kala ko pag-ibig mo ay tunay pero dear. Yung ganon. Okay lang? Pupunta ako doon kasi doon nandun yung slides. Okay lang sa inyo? Paki-thumbs up kung okay lang. Pero naririnig nyo ako dyan? Hello? Yan. Very good. Papunta-punta na lang ako dyan. Tuloy natin ang ating talakayan. Yan. Next slide, please. Ayun, no, ang tanong. Ang tanong, nong. Ang sabsaban ba ng iyong buhay ay nakahanda na sa pagdating ni Kristo? Mga kabataan, game na ba kayo magpasko? Hindi pa. Game na ba kayo? Gusto niyo na magpasko? Uulitin ko. Gusto niyo na bang magpasko? Pagkausap mo pala ang mga bata, dapat bata rin ang pakikipag-usap mo. Tama? Ayun. Ang katabi mo ba ay mukhang artista? Tumangging iba eh. Lagay nga natin, tayong lahat, lagay natin ang ating kamay sa ating puso. Tapos kausapin natin si Lord. Sabi mo, Lord, sige, sabihin natin to, Lord, patawad po. Dahil madalas, ang sabsaba ng aming buhay ay hindi pa nakahanda sa iyong pagdating. Buti na lang, may recollection ngayon. Makakapaghanda kami. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin next slide. Yan, may next slide please. Ayan, ayun no. Pansinin niyo yung picture. Pinanganak si Jesus, nagdatingan ng mga pastol, nagdatingan ang mga hari, mga bisita, mga wise men. Pero, eto masaya, kinuha siya ni Mama Mary. Ganda ng picture, no? Binuhat siya ni Mama Mary. Kasi, pag nailagak na ng Diyos si Jesus sa ating buhay, dapat buhatin natin siya at isabuhay. Kaya nga sa John 3:16, sinabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya dapat, pag nakay Lord ka na at may nangumustay sa'yo, Uy, kumusta ka na? Dapat ang sagot mo, bigatin! Tanungin niyo ako, bakit? Kasi for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Di bigatin yung pag-ibig ni Lord sa atin. Uy, meron po akong ikukumpisal sa inyo. Si Brother Obet po ay walang Diyos dati. Nung nakikipagrambulan pa ako sa kalye, laki. Tumanda po ako sa Bagong Baryo, hindi pala ako lumaki. Sa Bagong Baryo, pambihira. Buti ngayon wala na. Yung mga bata, yan yung kaliit, hanggang kabataan. Pinagpupustahan, magsapakan lang. At isa ako sa pangapanabong ng mga bata. Pero dugo-dugo mo ko, black eye. Ba't ko ginagawa yon? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil sa kahirapan. Ako yung mahirap na bata na may pagsuntukan, makakain lang. Kaya hindi ko makakalimutan yung pandikoko. Yung pandikoko dati, ngayon hindi nyo na mararanasan yon. Pag kinagat nyo, kumakatas. Ang sarap. Hindi ko makakalimutan yung katas kasi ang sarap niya, pero sumisirit yung katas doon sa sugat ng labi ko. Sabi ko, susunod na away, babanatan ko ng todo yung kalabang ko. Pero,
lalong lumala ang buhay ko nung naging drug addict ako. Ako yung taong walang Diyos, palaaway, drug addict, pero in fairness, may dala akong Bible. Yung maliit na Bible, sa bulsa ko. Binabasa ko ba yung Bible? Hindi. Hinihit-hit ko yung Bible. I was not reading the Bible, I was smoking the Bible. Mukhang nakaka-relate yung iba dito. Kasi yung pahina ng Bible, perfect siya na RP. Rolling pay. Ano ko, andito si sister. Sister, patawarin niyo po ako. Matagal na panahon na po yun. Pinambabalot po ng marijuana, tas titirahin kong ganyan. Tingin ko sa 8, 8. Magkakaganon ako. Huminto lang po ako. Biro mo, Matthew, Mark, Luke, John. Huminto lang ako sa John chapter 3. Yung binabasa niyong scripture ay kung kailan ako promeno sa pagtsongke. Kasi pinagtripan ko to eh. For God so loved the world. Ay, maliit yung Bible. Palitan ko kaya ng obet to. For God so loved... Oh, nasa pool na ako. Obet. Tapos umiyak na ako. Sana nga natago ko yung Bible na wala ako na. Pero pinaghilom po ako. Pinalaya ako sa addiction through the Word of God. Palakpakan natin si Lord. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Iniwan niya yung kalangitan, iniwan niya yung kapangyarihan, ipinanganak siya sa sabsaban, hindi sa palasyo. Brother Obet, ano nang gagawin natin? Tingnan natin, may mga pag-aaralan muna tayo dito. Nag-e-enjoy ba kayo? Okay. Next please, tingnan natin to. Sige. Itong tanong ko, bakit Christmas sa English, sa Tagalog, Pasko? Kahit i-flames mo siya, mga kaedad ko, alam ang flames. Pag flames, parang walang letrang magtatantos. Letter S lang. S, flames. Ibig sabihin, friends. Friends lang. Tingnan natin, pag-aralan natin iba't ibang lengguwahe. Next slide, please. Ayun. Kaya Christmas, sa English, sa English, kaya Christmas, Christ and then Mass. Si Kristo, kasama niya ang madlang tao. Kaya ang isa pa niyang ipinapangalan sa kanya sa wika nila ay Emmanuel. Kaya may kantang, isang dalagang maglilihi, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang, yan, Emmanuel, magalak isinilang ang poon, sa sabsaban siya'y nakalat. Yun. Ay, Brother Obet, Jesus, Emmanuel, hindi katawagan. Pangalan niya talaga Jesus. Okay? Ang ibig sabihin ng Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Christ and Mass. Naniniwala ba kayong kapiling natin ng Diyos? Palakpakan natin si Lord. So kaya Christmas, kasi Christ at Mass. Sa English, bakit naging Pasko? Tingnan natin. Next slide. Saan ba galing yung Pasko? Ay! Passover sa Old Testament. Ayan, makikita nyo yung kagawian ng mga Hudyo. At ang tawag nila sa Passover, Pesca. Kasi sa Passover, yung bangis ng ating Panginoon, nilipol yung mga panganay na mga anak sa Ehipsyo, sa Egypt. Ang hindi lang sinaktan ay ang mga taga-Israel. Kasi pinunasan nila ng dugo ng kordero ang kanilang bahay. Kaya kinakanta natin, Kordero ng Diyos. Ang ganda pala ng boses ng mga tao dito. Pinahid nila, kaya nilampasan sila. Yung ibig sabihin na nilampasan, Passover. Sabihin nga natin to, At ang ibig sabihin ng Passover sa Grego ay Pesca. Ayan, Christmas,
Christ, kasama ang masa, Peska, malapit na. Peska na eh. Next please. Tingnan natin next slide. Sa salita namang Aramaiko, yung salita nila Kristo, hindi Peska, Paska. Galing, no? Paska. Ibig sabihin nun, to pass over. Tingnan nyo, pati si Jesus nagse-celebrate ng Paska or Paschal meal. Ayan na, malapit na tayo. Sabi, Christmas, Christ and Mass, Peska, Paska, malapit na to. Next, please. Yan ang Pasko sa Spain. Di ba? At yung Espanya, siya yung unang kumuha ng Kristyanismo. Ang tawag niya hindi Peska, hindi Paska, kundi Paskwa. Malapit na. At may nangyari nung araw, tanungin niyo ako na malakas na, ano? Ito ang nangyari. On March 16, 1521. Come on. When Philippines was discovered by Magellan, they traveled night and day across the big ocean until they came to small Limasawa Island. Fast forward. When Magellan visited Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and told Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage. Mactan Island we could not grab, 'cause Lapu-Lapu was very hard. Ayan na! Then the battle began at dawn. Bolos and spears against guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he tumbled down and cried and cried. Oh, mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama, do not cry. Nung pumunta po mga Kastila dito, in fairness sa kanila, ipinakilala nila si Kristo. Peska, Paska, naging Paskwa. Tayo naman Pinoy, tinanggal natin ang A. Naging Pasko. Kaya maligayang Pasko. Palakpakan natin si Lord. May hahabol ako. Salitang Grego, salitang Aramaiko, salitang Spanish, Kastila. Next slide. Ito po sa amin, bagong baryo. Kung Peska, yung Passover sa amin, Paska. Nung siga pa si Brother Obet, may kinukursunada sila, naawa ko, oy, huwag niyong gagalawin yan. Sabihin ng mga tambay, Paska. Yun ang Passover. Alam niyo hanggang ngayon ginagawa ni Lord sa atin yan. Yes? Tingnan ang katabi. Buhay pa ba ang katabi mo? Ibig sabihin, yung anghel ng kamatayan, hindi siya kinuha. Paska. Palakpakan natin si Lord. Paska. Yung iba, ang laki na mga utang. Tingnan ang katabi. Yung katabi mo, nakakapagbayad na. Paska. Diba? Yung iba, alam nyo, hindi pa lang Yolanda, Undoy, ang pinakamalakas na bagyo na dumadaan sa Pilipinas. Gusto nyo malaman ang pinakamalakas na bagyo? Tukso. Tanungin nyo, sabihin nyo sa akin, patunayan mo. O yan, papatunayan ko. Malakas ang tukso. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha. Bayohin nyo, ikaw ba yan? Kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Tingnan ang katabi mo. Yung ibang tao na tukso, pero yan, hindi na tukso. Paska. Palakpakan natin si Lord. Tingnan mo, munti ka nang hindi umaten ngayon. Pero pina-attend ka ni Lord. Paska. Kundi hindi tayo nagkita-kita, napaganda ng recollection natin. Alam nyo, ang lalayo nyo, layo ng iba sa dulo, pero feeling ko ang kausap ko ay isang tao lang. Ibig sabihin, maganda ang kultura ng parish, ng
La Anunciata. Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, damang-dama namin mga speaker yan pagka-approachable mga tao. Yung parang kayo yung mga klase ng taong masarap karolingan. Kasi sa amin sa bagong baryo, eto, meron akong in-evangelize na dating salbahe kagaya ko. Napansin namin, uy, pasintabi po, hindi lahat ng Filipino-Chinese gano'n na. Sabi niya, yun. Sabi ng mga kasama namin, ayun, mga rinong tayo sa Filipino-Chinese, maraming pera yun, may negosyo. Habang papalapit kami sa dalawa, tuwing hakbang malapit doon sa bahay ng inchik, namamatay yung ibang ilaw ng bahay niya. Wala. Pag lumalayo kami, bumubukas. Nagalit yung kaibigan kong siga. Sabi niya, ako ang mga ngaroling. Wow! Hindi nga kumakanta yun. Nahata ko lang. Nilalapit ko kay Lord. Tapos siya mga ngaroling, yung pala may atraso sa kanya yung Filipino-Chinese. At ang ganda-ganda ng Christmas song niya. Kahit gusto kaming ikuripot ng Filipino-Chinese, ang ending, binigyan kami ng blessing, monetary blessing. Kasi caroling yun, no? Naglabas pa ng pagkain, pinakain pa kami. Wag na daw kami pupunta sa iba, sapat na daw yung bibigay niya. Gusto niyo malaman anong kinanta ng kaibigan kong siga? Kinatok niya muna, bug, 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 bug. Sabi niya, pag di kayo nagbigay, susunugin namin ang inyong bahay. Nagbigay. Uy, baka gayahin nyo, ha? Kaya pala yung mga ibang tao, wag na kayong kumanta. Ito na yun. Sige na, wag na kayong kumanta. Kawawa naman yung choir, nag-ensayo pa. May mga solo-solo part pa yan, mga choir. Lalo na yung choir ng lay ministers. Di ba pag tayo nangangaroling, huwag ka nang kumanta, brother, wag na. Yun na lang sa iba. Di ba? Sayang yung effort namin eh. Pero salamat. May kaibigan na kong Amerikano, aliw siya sa mga Pilipino. Sabi niya, what I like in the Philippines, August 31. Filipinos are excited because you celebrate Christmas early and long. Ibig sabihin, ang bayang Pilipino ay bayan ng Pasko. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang Pasko? O mukhang Biyernes Santo? Huwag naman. Tuloy natin to. Yan, no? Mga taga-bagong ba? Diyan po ako lumaki. Makikita nyo po sa YouTube to. Ikaw ang buhay, gawang-gawang. Yan sila, mga siga. Next, please. May pag-aaralan pa tayo. Ayan, no? Gustong-gusto ko ng picture na to. Kasi may mga ibang bansa, mas sikat na si Santa Claus kaysa kay Kristo. O tingnan nyo kung sinong lumuhod sa harap ng sabsaban. Si Santa Claus. Ang pangalang Santa Claus ay galing sa San Nicolas. Si San Nicolas ay bishop. Kaya yung kanyang suot na sambalilo, biglang niyupi ng mga artist at naging Santa Claus. Ano ang magkagaya nila dun sa kilalang Santa Claus ngayon? Si Bishop Saint Nicholas, tuwing nagkakaroon ng maraming koleksyon, pupunta sa mahihirap na mimigay. Yun ang spirito ng Santa Claus. Alam mo bang yung katabi mo ay si Santa Claus din? Ang buhay natin ay parang paglalakbay ni Santa Claus. Gusto nyo malaman kung paano? Tanungin nyo ako, paano? Magsisimula lahat ng bata pa tayo, naniniwala tayo sa Santa Claus. Ibig sabihin nun, bata ka pa. Sino dito naniniwala kay Santa Claus? Taas ang kamay. Oo, bata pa sila. Ngayon, pag dumaloy ang mga panahon, hindi ka na naniniwala kay Santa Claus. Teenager ka na eh. Nanay ko lang. Diba? So, mga bata naniniwala sa Santa Claus, teenager hindi na naniniwala. Pag parents ka na, ikaw na si Santa Claus. Galing, no? Alam mong umiidad ka na, kapag kamukha mo na, si Santa Claus. Ito po ang aking share sa inyo. Yung spiritual na kahulugan, pinag-aralan na natin kanina, ngayon naman ay practical kung paanong mananatili si Kristo sa ating puso. Next, please. Nung bata ako, meron akong tanong. At ito'y kinanta ng isang banda.
Ano bang pangalan ng banda na yon? Nagsisimula sila sa, wanna take a little time to take things over. In my life, there'll be heartache and pain. I don't know if I could face it again. Can't stop now. I traveled so far to change this lonely life. Everybody. Ang ganda ng boses ni brother. Singer siguro to. I wanna know what love is. Tanong ko yan, ano ba talaga pag-ibig? I wanna know what love is. Yung pala nasa salita ng Diyos. Kung merong John 3:16, merong 1 John 3:16. Kung makikita nyo po, ito po ang aking pamilya. Napakaganda ng misis ko. Kahawig siya ng 2 anak ko, buti naman. Maligaya ang mga lola at lolo dahil nakahawig nila ang kanilang anak. Ayan o, salita ng Diyos pala ang sumagot sa, I wanna know what love is. This is how we know what love is. Sinagot ano? Christ gave His life to us. We must give our lives to others too. Yun pala yun. Hindi sapat na, for God so loved the world and you believe. Katoliko tayo, hindi pwedeng puro believe lang. Sinasabuhay yan. Yes? Alam nyo, may pinapakinggan ako ng audiobook sa kotse kanina. Ang pangalan niya ay M. Scott Peck. Napakatalinong tao. Trinay niya lahat ng religion. Alam nyo anong ending? Tanungin niyo ako ano? Nagkatoliko siya. Bakit? Kasi sabi niya, Katoliko ang pinaka-honest na kahit dumaan sa mga pagsubok, nagbabalik loob pa rin kay Kristo. Palakpakan ng Katoliko ang katabi mo. Sarap maging Katoliko. Sige, pag-aralan uli natin. Next slide, please. Ayan. Ito yung eksena. Si Mama Mary, nanganak, si St. Joseph, minamahal silang dalawa, may respetuhan, may pag-ibig. Para sa akin, ang diwa ng Pasko, P-A-S-K-O-I, isa-isay natin. Pansin. Pumalakpak kung kayang mamansin. Kaya bang mamansin? Pwede. Tuloy ang Pasko. Next, letter A. Ala-ala. Kaya bang gunitain ng mga kamag-anak, kaibigan? Kung kaya, pumalakpak. Tuloy ang Pasko. Next. Serbisyo. Kaya ba maglingkod sa kapwa? Sa simbahan? Sa kamag-anak? Sa kaibigan? Pati kapitbahay? Naasal ewan? Kaya maglingkod? Palakpakan natin si Lord. Kaya. Next, letter K. Kalinga. Kayang kumalinga sa kapwa, sa may hirap. Kanina wala akong kabarya-barya. Sabi may lumapit na street boy. Sir, lalipasan na ng gutom. Sabi ko, babalik ako mamaya, wala lang akong cash dyan, wala rin akong dalang pagkain. Wala namang gasolina kainin namin. Misis ko kasi andun lahat ng cash ko. Wala rin siyang GCash. Di ba? Ang sarap makatulong, kumalinga sa mga pinaka-nangangailangan. Alam mo kung bakit ka balik ng balik dito sa simbahan? Hindi dahil sa pare. Dahil sa mga taong kumakalinga sa'yo. Gawin nga ito, turo sa taas, turo. Pakituro ngayong alam mong mapagmahal na tao. Turo. Yung alam mo mapagmahal. Turo. Yan, sa katabi mo. Yan. Oh, ayun, dami. Gusto ko yung gumanon. Okay, ito. Balik uli. Pakituro yung kilala mong generous. Turo. Ayun, oh, si brother. Ayun. Harapan, tinuro si brother, oh. Okay, taas. Pakituro naman dito yung palaging present sa mga paglilingkod. Turo. Ayan, napaganda pala ng Paris na ito. Napakababait na mga tao. Palakpakan natin si Lord. Last na lang, letter O. Oras. Hindi sinabing segundo. Hindi sinabing minuto. Oras. Sabi ni Kristo nung nananalangin siya sa Getsemani,
Hindi man lang kayo makaintay ng 1 oras sa akin. Ouch! Minsan sa Blessed Sacrament, nagmamadali pa tayo, 5 minutes. Tuwang-tuwa ako, eksenang lay minister. Lay minister po ko dati. Kaya love ko tong mga brothers ko dito. Ito yung mga ayaw patatalo sa kasamaan. Ito yung mga hindi pwedeng utusan ng mga misis nila pag nagne-Netflix kami. Palakpakan ng mga brothers. Yan. Yung sarap maging lay minister kasi yung mga maralita, pupuntahan mo, bibigyan mo ng biaticum. Tawag na nga sa'yo ng ibang tao, Father. Okay lang. Di ba? Mga kapatid, oras ang hinihingi ng Panginoon. Nakakatuwang eksena. Nagpe-pray ako. Bago mag-biaticum kasi, mag-pray daw. E di sumusunod naman ako sa mga elders. Kitang-kita ko. May nananalangin doon, patas-tas pa ang kamay. Dumaan yung isa na nagte-text. Nasagi yung isa. Ano ba? Binombo. Tapos tinadyakan naman siya. Maya-maya nagsasabunutan. Sabi ko, Panginoon Diyos, pwede bang umalis muna ako dito? Baka tamaan ako ng shrapnel. Kasi ang gusto ni Lord ay ang oras ng kapaki-pakinabang. Isa-isay natin. Pasko, letter P is pansin. Bato-bato sa langit ang tamaan pagpapalain. Wala akong alam tungkol sa mga pinagdadaanan nyo. Pero sino ang mga tao, kapitbahay, at kamag-anak na iniiwasan natin? Brother, may utang ako sa kanya eh. Kitang-kita ko, nagbigay ako ng recollection dati. Yung tao may utang, nakita, naglilid ng prayer yung inutangan niya. Kaya, nung tapos na mag-pray, dun pumupunta, dito siya naglakad. Yun ang side effect. Pero ba't kayo iwas? Alam nyo, ito ang secret sa buhay. Yung mga pinagkakautangan, ipaalam mo, Mare, may utang ako pero hindi ako nakakalimot. Kasi minsan ang masaklap, lalo na taong simbahan ka. Tingnan ng katabi. Yan. Yang katabi mo ay utangan ng bayan. Bakit? Taong simbahan eh. Taong simbahan ka, wala kang ibang Facebook kundi simbahan. Yung nangutang sa'yo, enjoying in Bali. Nasa Bali. Ikaw, madalang nga pumuntang Balintawak. Ito, nag-enjoy sa Bali, Indonesia. Ba't kasi na-invento pang Facebook? Nagkakakumparahan. Ang daming mga nagsesenti ngayon dahil sa Facebook. Alam nyo ba ang tawag ng mga psychologist sa Berber months ay SAD o SAD? Ano ba ang SAD? Seasonal Affective Disorder. Kasi pag nag-Berber months na yung mga tao, naghahanda sa Pasko, kaya nakukumpara ng mga tao, buti pa sila. Ako, hindi. Kaya may kantang, kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin. Tsaka dahil dyan may ginawang kanta, si Gary G. Kilala niyo si Gary G? Gary V, brother, hindi. Gary G. Gary Granada. Hindi lang si Gary ang sikat na Gary. Gary Valenciano, Gary. Gusto niyo marinig yung kanta ni Gary Granada? Ang title ay Mabuti Pa Sila. Ito ang kanta. Mabuti pa ang mga surot, may nasisiksikan. Mabuti pa ang lumang tissue, umaasang babalikan. Mabuti pa ang tinapa, siya'y may kayakap na papel di tulad ko. Lagi na lang nag-iisa. Yan yun. Mahilig magkumpara. Ang tawag doon, comparisonitis. Sabi ng turo ng simbahan, count your blessings. Yung mga inggitero at inggitera, counting the blessing of the neighbor. Wag, bilangin mo yung blessing mo. Wag yung ibang tao. Isa sa pinakamagandang pagtanggap kay Kristo, letter P, pansin. Meron akong ikikwento sa inyo. Atin-atin lang to ha. May tumawag sa aking nanay, Brother Obet. Dati, ang una kong ministry, maniwala kayo't hindi,
exorcism ministry. Nakakatakot pala yun, kaya iniwan ko na. Lalo, di ba rambulista ako? Iba pala pagka-jablo na kalaban mo. Sabi nung isang pre over namin, gumanon sa akin. Ikaw na naman. No, mula nun, di na ako bumalik. May tumawag sa akin, Brother Obet, yung anak ko napoposes yata. So marami kong tinanong. Sabi ko, wala, malayo sa possession. Yan lang ang gustong music ng anak mo, heavy metal. Hindi ba may espiritu yung ano? Oo, pero mabait yung anak mo. So na-comfort naman siya, pinag-pray ko. Eto na. Sabi ko sa nanay, ano nga uli pangalan ng anak mo? Tsaka ano yung banda? Ang pangalan ng banda ng anak ko, Kamikaze. Contreras ang apelido nila. Siya ang nanay ni Jay Contreras. Dati heavy metal band sila. Kailan sila sumikat? Nung sumulat sila ng awit tungkol sa pagpapansin. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Gagawin ng kabataan lahat, mapansin lang tayo. Kaya mga parents na hindi pinapansin, may tanong ako sa inyo, gusto nyo bang pinapansin kayo ng parents nyo? Oh, okay. Pag binibida, ma, 80 ako, may 80 ako. Gusto nyo pinapansin kayo? Yung isang ang bata sabi, ma, may 100 ako, 100. Pagtingin nung, ano 100? 50! Tsaka 50. 50 sa math plus 50 sa English equals 100. Diba? Gusto niyo yung pag pinapansin kayo ng... Sino dito pinapansin ng mami niya, ng mama niya? Papa niya, taas ang kamay. Oo. Kasi ang mga malulungkot na mga bata, hindi na sila pinapansin. At mga mister, ganun din ang mga misis pag hindi na sila pinapansin. Pag ang wife o ang babae galing sa salon, gagawin niya lahat ng pagpapakyut. Pagdating mo sa bahay, gumanon niya. Kumusta? Huwag mo sasabing, may epilepsy ka ba? Kasi gusto niya mapansin mo yung buhok niya, yung mukha niya. Alam ko yan kasi misis ko may spa. Binibiro ko nga yung misis ko, sabi ko, ang galing-galing ng foot spa mo. Sobrang ganda ng pagkaka-foot spa pag tinignan yung paa-mukha ng mukha. Pag nagpapapansin si misis, nakakatawa mga babae, no? Pag nagalit sa'yo, di ka papansinin. Pero pag hindi mo pinapansinin, pag dadaan ka, nagdadabog naman. Magpansinan. At eto pa, may nagdadalamhating mister lumapit sa akin. Paano naman ako magiging sweet, brother? Ginawa ko yung sinasabi mo. Bumili ko ng bulaklak, walang dahilan. Lumuhod pa ako at sinabi kong, flowers for you. Ang inaasahan niya, sasabihin ng misis niya, ang sweet naman. Ang sabi sa kanya, magkano niya naman yan? Paano naman gaganahan? Magpansinan. Tsaka ganitong umiidad na tayo. Kaka 51 ko lang po ng November 17. Pag umiidad na, turo nyo sa mga nanay nyo to, sa mga lola't lolo nyo. Nung bata pa tayo, lahat abot mo yan, lahat abot mo yan. Pag hinihilod mo, lahat abot mo yan. Ngayong umiidad na, kailangan mo ang asawa mo para maabot mo ang mga bagay na hindi mo na maabot. Oh, yan. Ayan, hiluran mo ka sa likod. Sabay na uli kayong maligo, please. And according to psychology, nakakatulong sa mga bata pag alam nila na yung parents nila naliligo ng sabay. Kasi alam nilang close pa rin. There's reason to exist. Oh, kaya pag uwi mamaya mga misis o mga mister, sabihin nyo, hoy, sabi nung preacher, sabay na daw tayo maligo. Malalaman nyo, ayan, sige, taas ng konti, ayan pa. Okay, ako naman. Di ba kaganda? May sharing. Pansin. Meron bang monetary value ang pansin? Wala. Pero ang sarap na ikaw
ay pinapansin. Gagawin ng tao ang lahat, mapansin lang. Lagyan kamay sa puso. Sabihin natin to, Lord, sorry po. Isnabero kami o isnabera kami. Mula ngayon, papansinin ko na yung mga hindi ko pinapansin dati. Salamat sa iyo, Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Letter A, alaala. Ayan. Kailan natin huling tinext yung ating mga kaibigan? May ginawa ko nung pandemic, ang sarap gayahin. Ang puhunan ko lang phone book ko. Sino ba dito yung hindi ko madalas matawagan, matext? Pag tinawagan ko na at pag tinext, lalo na yung tawag, brother, salamat sa tawag. Parang feeling namin buhay kami mula nang tumawag ka. Yung tatay ko nasa heaven na siya. Ay, ayaw ko sana mag-emosyonal. Pero ang galing ni Lord. Sinasabi ko palang, Lord, meron kayang pare magbibigay ng huli man lang na komunyon at huling kumpisal sa tatay ko? Maya-maya nag-ring yung phone. Hello, Brother Obed. Nandito ko sa MCU. Si Father Nelson. Tapos sabi ko, Father Nelson, hindi na siya nakakarinig. Yun ang akala mo. May pamamaraan kami mga pare. Nakakaiyak. Naalala. Sabi nung tatay ko, ang taong buhay pa, pero nakakalimutan na, ay parang patay na rin. Pero kahit ikaw ay wala na, at parati pa rin nagugunita, ikaw ay mananatiling buhay pa rin. Diba? Ang sarap ng naaalala, ang sarap ng natitext. Dati, nakakatawa na nagkasakit ako. Bira ako magkasakit, lakas-lakas ng katawan mo, kusingero ako dati. Nagkasakit ako, sabi ko sa misis ko, wala man na nakaalala. Kung sila, papapray over, pupunta mo pa sa bahay. Siyempre may sakit ka, mababa yung spirit mo. Wala man lang nagte-text. Sabi ng misis ko, ang galing talaga ng mga asawa. Alam ba nilang may sakit ka? Hindi. Kaya pala, nag-post siya sa Facebook. sabi nung security guard sa MCU, ang dami-dami niyo po namang bisita. May prayer meeting po ba rito? Pero ang sarap ng may nakakaalala. O, pakiisip, sino na yung mga hindi na nakakaalala sa'yo? Ito yun, may dalawang klase ng tao. Yung mga masama loob, di man lang naaalala. Hanggang kailan ka mag-iinarte ng ganyan? Ba't di mo i-text? Hoy, ang tagal na panahon, di mo pa rin ako naaalala. Ngayon, kung ayaw ka pa rin pansinin, problema na yun. Basta nag-reach out ka. Brother Obed, kami bang mababait? Kami pa rin nagre-reach out? Oo, bakit? May pinagkaiba ba yun? Masarap maging mabait. Dahil pag mabait ka, ang sarap ng tulog mo. Sa bagay, ang sarap din naman ng tulog ng mga masasama ugali. Bakit, brother? Wala na ba silang konsensya? Hindi. Tayo nagpapakabait, may konsensya pa. Taas ang kamay na may konsensya. Edi nagpapakabait ka nga. Yung mga masasama, manhid na ang konsensya. Kaya pakialala, may mga taong mahilig mamigay ng regalo sa Pasko. May mga kagaya kong hindi marunong maggayak ng regalo, pero marunong magmahal. Buti na lang ang napangasawa ko, lahat yata ng tao sa planetang Earth, re-regaluhan. Pero ganun ang buhay. Dapat nagkakaalalahanan tayo. Lagayan kamay sa puso. Sabihin natin to, Lord, sa Paskong darating, naway maalala ko ang mga taong hindi ko naman sinasadya, ay nakakalimutan ko na. Salamat po. Palakpakan natin si Lord. Next, patapos na po tayo. Serbisyo. Ang pamilya, kung saan ang tatay pinaglilingkuran si nanay, tingnan natin sa mga kabataan.
May tatanong ako, pagka ang sagot nyo ay oo, papalakpak. Okay? Sino dito ang tatay niya pinaglilingkuran si nanay? Palakpak. Ayun, meron. Yung iba hindi. Sino dito yung mama niya pinaglilingkuran si papa niya? Ay, mas marami. Sino dito yung tatay niya pinaglilingkuran kayong magkakapatid? Ay, okay. Sino dito yung mama niya pinaglilingkuran kayong magkakapatid? Ay, mas malakas sa mama. O, ito na. Sino dito pinaglilingkuran niya yung parents niya? Ay, meron. Lahat na naghuhugas ng pinggan, pumalakpak. Lahat ng nauutusan bumili sa tindahan, pumalakpak. Ang galing. Sino dito, love na love niya ang mga kapatid niya, pumalakpak. Humina pagdating sa kapatid. Pero palakpakan natin mga kabataan. Ang buhay pamilya kung saan may paglilingkod sa isa't isa, napakaganda. Maliban na lang kung kagaya kung Bisaya tayo. Sa Bisaya kasi ang word na lingkod, upo. Dito sa Pilipinas, sa Katagalugan, ang paglilingkod nagsisilbi. Alam nyo, wag niyong gagayahin yung kaibigan namin. Nung burol ng kanyang mister, iyak ng iyak. Sabi ko, sis, ba't ka iyak ng iyak? Kasi ang corny niyan eh. Oh, corny naman pala eh. Di bigay mo na kay Lord. Hindi. Mamimiss ko ang kakornihan niya. O, ba't ka pa umiiyak? Burara! O, ayaw mo ba? Aalis na yung burara. Mamimiss ko pati pagkaburara niya. Ano pa? Mamimiss ko ang pinaglulutuan ko siya. Mamimiss ko ang minamasahe niya ang balikat ko. Pati nga pag-aalitan namin, mamimiss ko. Ganun pala ang kamatayan. Makinig ha? Sabi niya, pangako ko sa kanya to eh. Sabihin ko sa lahat daw na mga nabubuhay pa ang kanilang magulang, nabubuhay pa ang asawa. Kahit gaano ka kainis sa asawa mo, hahanap-hanapin mo pa rin pala dahil mahal mo. 'Di ba? Serbisyo. Lagay ang kamay sa puso. Sabihin natin to, Lord, minsan, mahirap paglingkuran, pag sinusungitan. Pero mula ngayon, naway makita kita sa aking pamilya. At paglilingkuran ko sila, dahil ikaw ang pinaglilingkuran ko. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Next, dalawa na lang. Next. Next, please. Letter K. Pakiclick po. Sorry, iyo. K ay kalinga. Alam niyo may research yung mga scientist, kailangan daw ng tao ng, sorry, naku, ikaw yung cameraman, ikaw pa clicker? Palakpakan natin itong batang to. Ang gwapo pa. Gusto ko sanang sabihin, naalala ko ang sarili ko ng kabataan ko. Hindi ako gwapo eh. Mukha akong sanggano eh. Sana lahat ng mga kabataan ganito. Letter K, kalinga. Sabi ng isang scientist, psychologist, kailangan daw ng bawat tao ng 5 hanggang 7 yakap sa buong maghapon. Alam ko, mas madalas yung kayakap ang apo. Marami dito ay nag-a-apostolate na. Alam niyo yung apostolate? Nagbibigay ng panahon sa apo. Uy, totoo ba ang chismis? Mas maluwag ang treatment sa apo kaysa sa anak? Totoo. Na ang lola't lolo kahit gaano kahigpit sa anak ay pwedeng mang-spoil ng apo? Oh my gosh! Totoo nga. Huwag mong pagkakaitan ng apo ko. Eh may pera si lola. Alam na. Diba mga kapatid, ganun. Kailangan natin ng kalinga. Kailan ang mag-asawa, bali-balita, nag-holding hands na lang ngayon. Tuwing nasa mall. Kasi naman, pag hindi hinawakan ng lalaki, kung saan-saan pupunta yung babae, ito. O kaya naman,
Mga mangilan-ngilan, nag-holding hands for self-defense. Para hindi magkatamaan. Ibalik ang pag-holding hands. Darating ang panahon, kailangan nyo na mag-akayan sa isa't isa. Hawakan mo ako at akayin mo ako. Di ba? Kailangan natin ng haplos. Mga bata, pwede ba ako makiusap sa inyo? Sino sa inyo ang nagmamano pa? Paki-like. Ayan, kung hindi ka na nagmamano, ibalik mo. Brother Obet, puro kiss na kami sa bahay. O edi may mano na may kiss pa. Napakaganda. Kasi iba ang epekto ng nahaplos. Ang science niyan ay tinatawag na oxytocin. O tamo, pumutok. Ano ang oxytocin? Ito ay isang hormone sa katawan mo na pag nagpump dahil kinalinga ka, pinaglingkuran ka, ay magbibigay sa'yo ng masarap na pakiramdam. Di ba masarap pag naglilingkod kay Lord? Yung ngayon, umaten ka, tawag dyan oxytocin. Kung tayo ay Zoom, online, wala tong epekto na to. At ito pa, taruin niyo ako, what? Oxytocin is probably one of the very best anti-aging device formula of the body. Pag palagi kang naglilingkod sa kapwa at present ka sa paglilingkod, kumakalinga ka, nag-aalaga ka ng may sakit, nag-aalaga ka ng umiidad mong lola, lolo, asawa, kapatid, uncle, oxytocin is at its best. Hindi ka tatanda yung itsura mo. Kaya ako ay 51 na kasing lakas ng 25 anyos na lalaki. Ganyan na nararamdaman ng mga naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Next, please. Last but not least, oras. Tama-tama, 1 oras na tayo. Patapos na po tayo kasi meron pa kayong celebration. Sana magbigay tayo ng panahon sa ating kapwa. Ang mga namatayan, hindi nila naaalala masyado kung sinong pumasyal nung burol. Ang naaalala nila kung sino hindi pumunta. Tsaka, pag umiidad ka na pala, ewan ko kung experience mo yun, may mga taong ayaw mo makita. Pero may mga taong gusto mong makita, lalo na pag nagdadalamhati ka. Yes? Oras ay mahalaga. Bago tayo magtapos, pakiisip nga kung sino ang nangangailangan ng oras sa iyong buhay. At ibigay natin to sa kanila. To summarize, nakakatawa, no? 5 letra ng Pasko. Yung pansin ay words of affirmation. Next. Yung alaala ay receiving gifts. Next. Yung serbisyo ay acts of service. Next. Yung kalinga ay physical touch. Next. Yung oras ay quality time. Kaya anthropologically speaking, yan ang tinatawag na 5 love languages. At pag binigay mo yan sa Pasko, walang presyo-presyo kaya nating ibigay. Tanggapin si Lord sa sabsaban ng puso mo, pero ikaw isabuhay mo ang Pasko. Pansin, alaala, serbisyo, kalinga, at oras. Palakpakan natin si Lord. Mag-aalay po ako sa inyo ng prayer song. Ay, siya nga pala, may papakita ako sa inyong slide. Tingnan nga natin next. Ayan. Ito po yung pamilya ko. Ayan. Sige, balikan natin. Ayan. Next, please. Si Brother Obet po, ang misis ko ay misyonaryo sa Anawim. Yung home for the abandoned elderly. Tayo mga Pinoy, ayaw nating iwanan ang ating mga lola't lolo. Pero may mga taong iniiwan nilang lola at lolo. Yun ang Anawim, nasa Montalban. Yung misis ko po, yung maganda na yun na umiihip ng cake, siya ang nurse administrator doon. Gusto ko silang tulungan. Gusto niyo silang tulungan? Tanungin niyo ako, paano? Ito, next please. Si Brother Obet ay may 2 aklat. Balance is power at saka spell out your love. Konti lang ang dinala ko, nandyan sa may likod. 2 libro, 500 lang.
Tapos, libre autograph, pipirmahan ko. Kaya nakabili ka na ng libro, murang-mura, sa bookstore, 1,000 po yan. Kaya lang dahil ako ang author, may control po ako sa presyo. 2 na aklat mo, nakatulong ka pa sa Anawim, masaya ka pa. Amen? Patapos na po tayo, pwedeng i-chismis ang buhay. Nung nagbabagong buhay na ako, naisama din kasi ako sa recollection na ganito eh. Touch na po ako ng todo. Akala ko pinariringgan ako ng speaker. Ganito rin, magpapasko. Sabi ko, kanina pa tong speaker, pinaparinggan ako. Tapos ito masama. Naku, Lord, patawarin mo ako. Sabi ko, abangan ko mamaya sa CR, sisikuhin ko. Abanatan ko talaga kasi pinaparinggan ako eh. Halimbawa, jumijingle kami, talagang sisikuhin ko. Pero ito na, nung nagdasal siya, tapos kumanta, tulo ng tulo yung luha ko. Tapos maya-maya pa, pre-over na ako nung pare. Ayun, ewan ko paano nangyari. Nandito ako nakaupo, pre-over. Nagising ako dun na, nakahiga. Ano yun, sumirko ako? Kasi yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit. Pag uwi ko, ang gaang-gaang ng pakiramdam ko, gusto kong makipagkasundo sa kaisa-isang taong gusto kong sapakin. Kaya nga ako nag-boxing dahil sa kanya. Tatay ko. Yung tatay ko, naghiwalay sila na nanay ko, emotional lang. Umuuwi pa rin yan sa bahay para makikain. Pero hindi sila nagpapansinan, magbabangayan lang. Pag uwi ko sa bahay, syempre, touch na touch ka. Nakita ko si tatay. Sabi ko pa, Tay, sabi ng tatay ko, nag-iosip, ano? Eh, syempre, nakanti yung pride ko. Wala! Sabi ko, sayang. Dumaan pang Pasko, namili ako ng magandang Christmas card. Tapos, sinulat ko doon yung 3 mahalagang salita. Thank you, I'm sorry, I love you. Nilagay ko sa mailbox. Nung magbibisperas ng Pasko, nung Noche Buena na, sabi ko sa bunsong kapatid, sama mo si tatay sa mailbox para makuha yung Christmas card. True enough, nandun si tatay. Hitman ako, di ba? So, hindi niya halata na nandun ako sa likod niya, nakaantabay lang na gano'n. Tapos, pagbukas niya ng card, oh, Roberto Cabrillas, Senior. Akin to, hindi kayo obet. Junior, senior, magkaaway. Pagbukas niya, andun yung 3 mahalagang salita. Thank you, I'm sorry, I love you. Nakalagay doon, Tay, thank you. Kung ano man kami magkakapatid ngayon, ay dahil lahat sa inyo. Tapos nakalagay doon, Tay, I'm sorry. Lahat po ng mga asunto na dumadating sa bahay, lahat po totoo. Nagkasala po ako sa lipunan, nagkasala ako sa eskwelahan ko, nagkasala ako sa inyo. Tapos yung pangatlo, sinulat ko sa salitang malapit sa puso niya. Samaritan kasi yun eh, kaya waray-waray. Sabi ko, Tay, ginahigug magid kita. Tapos may pahabol sulat, sabi ko, PS, Tay, may Christmas wish ako, sana mapagbigyan mo ko. Payakap naman. Miss na kita eh. Tapos first time ko nakita tumutululuhan niya, ginawa ko yung isa sa pinakamagandang desisyon na pwede kong gawin. Iunat ang aking kamay at yakapin siyang mahigpit na mahigpit. At para bang sandali na yon nabayaran ng yakap namin ang atraso namin sa isa't isa. May ginawa siya maganda, humalagpo siya sa yakap ko, tapos humarap sa akin at yumakap. Yumakap. Alam niyo, mula nung nagkasundo kami, nagkasundo na rin sila ng nanay ko. So, hindi na kami broken home. Palakpakan natin si Lord. Kami lang yata ang 8 magkakapatid na ang tatay ang tatay ay tricycle driver na nakapagpatapos ng 8 mga anak sa kolehiyo. Palakpakan natin si Lord. At Saan nyo makikita, after many years, broken home dapat kami, ginawa kaming ulirang pamilya ng kagawaran ng bagong baryo, Caloocan City. Palakpakan natin si Lord. At ang panalangin ko ay ang spiritong dumaloy sa aming buhay, ay siya ring spiritong dumaloy sa inyo. Lagayan kamay sa puso, yumuko, at may awit panalangin.
na patutugtugin ngayon ng music ministers. Panginoon, hindi namin kaya magbagong buhay. Pero tulungan mo kami. Makipagkamay tayo, makipag-akapan, at ibulong natin mga katagang, kaya mo yan. Tayo po. Reach out to as many friends as you can. Kamayan, sige, mga kaibigan, pamilya, kabarkada. Sa piling ko sinta, paano ang Pasko, inunglila mo. Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginang tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Kantahin mo ngayon mga huling kataga sa katabi mo. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, alay ko sa'yo. Merry Christmas everybody! God bless! Sana maubos po yung 20 aklat. Thank you very much. Okay, magsiupo na po tayo ulit. Okay. So, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. God is good all the time. Hindi po kahaba ng ating recollection, pero malasang-malasa, may sabaw, may laman, may panghimagas pa. Pero salamat sa Panginoon, sa ginawa nating aktibidades na ito. Napagandang paghahanda. Bagamat may preparasyon na ang parokya, pero ang pinakamagandang preparasyon ay tayo po ay nakapag-recollection. At ang ating pong nagbigay ng retreat ay kabe-birthday lang, kaya tayo may regalo sa kanya. Ayan. Nawa, Brother Obed, ay ang Kristong Hari, ang patuloy na maghari sa iyong puso. God bless. Happy birthday.
Brother Obed. Ang hari ng mga hari. Yan. At syempre po, mga kapatid, mga kaibigan, kada po may kanya-kanya po tayong abukosiya sa buhay. Si Brother Obed po ay para sa matatanda sa Anawim. Murang-mura na po ito, 75% discount. Okay? So, ang dalawa po ay 500 lang. Magandang pampapasko po natin. Libre po ang autograph. Ako po mamay mag-autograph. Hindi po si Brother Obed. Yan. Sa mga salamat po sa inyo, no? Ngayon pala nagpapasalamat. Don't worry, brother, may nakabili na ng apat na pares, may nakabili na doon sa labas. May nagboy na mano na, kaya mga parishioners, pakisuporta ng libro ni Brother Obed. Brother Obed, meron kaming pang-ice cream man lang sa iyong belated birthday. Sa mga gusto pong mag-subscribe may YouTube channel ka, brother? Wala pa pong YouTube channel, Facebook lang, page para masaysubaybayan natin si brother. Kaya brother, sabihin mo, mag-subscribe sila sa aking YouTube channel. Okay? Okay. Sige brother. Kasi ilalagay namin sa aming YouTube ang recollection na ito para doon sa mga hindi nakapunta. Dahil ngayon napakarami talagang ganap. Ang dami ngayong aktibidades. Natutuwa nga po ako sa attendance. Napakalaki na. Salamat po. Kung kayo alam ko po ngayon ay ongoing ang Kirigma Conference. Congratulations po at prayer assured po para sa inyong lahat. Wala na po silang question and answer dahil ang kanilang itatanong ay nasagot na ni Lord. Amen. Thank you very much, brother. Pa-picture lang po kami. Yeah. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga gusto po sa akin po mga followers sa YouTube channel, sa mga gusto pong bumili ng libro ni Brother Obed, libre po ang signature, ay inyo pong mako-avail na po ito. Thank you very much po. Magsitayo po tayo para sa final blessing. The Lord be with you. Sa wikang Tagalog, sumainyo ang Panginoon. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Paris Advent Recollection ay natapos na, ating papurihan ng Panginoon sa tuwi-tuwi na. Salamat sa Diyos. Okay? Thank you very much.